4:50 in the morning. Ayan. Good morning, June. Naranasan mo ba magradyo? Ha? Sa radyo? Maganda magradyo. Oo, maganda. Pag ganitong oras, kailangan may kape kang kasama para buhay na buhay ka. At naka-short ka lang. Oo. Uy, matanong ko lang sa'yo, ilan ang nahuli kahapon? May higit 100. 100. Pero as ilinaw of pa na 7 p.m. Ang dami kasi mga questions about it pala. Yung mga dash camera, dapat nasa likod ng rear view mirror. Tapos yung mga cellphone, kahit nandun lang nakakita Para hindi makasagabal sa paningin ng driver. Hindi naman tama na pinagbawalan yung Waze. Pwede basta naka-voice. May voice siya. Pero pwede ang Waze. Pwede naman. Oo. Kasi merong lalagyan ng ganun eh. Dapat hindi naka... May aircon ang rules talaga nun, huwag makakasagabal sa paningin ng driver. Pero sabi nga ng iba, sana daw isama sa mga anti-distracted driving law din na yan. Yung mga billboards na sobrang nakakasilaw. Oo, tama. Yung mga LED. Oo, diba? Tanggalin din nila yan. Kasi kapag traffic, nanonood na lang yung yes. diba? Lalo sa gabi, mas maliwanag yan sa gabi. Along C5, Guadalupe area. EDSA rin. Guadalupe. Yes. Isa nga pag dapat isama din. lalo pag katulad ko, malaki noo ko. Kaya ako nasa... Diba? Ano na yan eh. Basta maano pa yan, kumbaga may pag-aaral pa rin gagawin dyan. May mga revision sigurong gagawin dyan ang So ang multa 5,000 pesos dun sa mga nahulyan. Sige. Huwag sana tayo ma-distract sa umaga nito. Magandang umaga, mga sabay. Araw na po ng Biyernes, 19 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa unang bahagi ng taon ayon sa NEDA. Ngunit pagbuti ng ekonomiya ng bansa ramdam ng mga ordinaryong Pilipino ayon sa isang ekonomista. Mahigit $278 million na conditional grant ng European Union sa Pilipinas hindi tinanggap ng pamahalaan. Malacanang nilinaw na bukas pa rin sa iba pang humanitarian at financial aid ng EU na walang kondisyon. Mahigit 100 motorista na huling lumabag sa unang araw ng pagpapatupad ng batas kontra sa paggamit ng cellphone at gadget habang nagmamaneho. Executive order para sa nationwide smoking ban nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino nakalaya na matapos i-absuelto ng Department of Justice sa illegal drugs case. At UNTV Cup off-season executive face-off magsisimula na sa linggo. Bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya sa unang quarter ng taong 2017 ayon sa National Economic Development Authority o NEDA. Ngunit mas mabuti umano ang kondisyon ng ekonomiya ngayon dahil sa estratehiya ng Administrasyong Duterte na panatilihin ang maayos na paraan at itama ang maling nakasanayan sa paggasta sa kaban ng bayan. Ito ang hataw na balita ni Mon Hocson. Ramdam ng mga ordinaryong Pilipino o yung mga tinatawag na nasa grassroots level ang unti-unting pagbuti ng ekonomiya ng bansa. Ito ang paniniwala ng ekonomistang si Peter Lee Yu. I think in terms of the surveys naman, as I recall, parang yung poverty level naman, there has been some inroads. There's been some improvements naman on it eh. No, even yung mga, if I don't recall the exact numbers, with self-rated poverty and yung mga hunger. Pinatotohanan naman ito ni Mang Rodolfo na aminadong nakaramdam ng kaunting kaluwagan sa pamumuhay. Sa tingin ko naman mas bumuti naman ngayon kaysa nung mga nakaraan. Medyo nakakaramdam naman ng konti, ng ginhawa ng konti sa buhay. Kasi magsipag ka lang talaga. Ngunit sa kabila ng pagganda ng kondisyon ng ekonomiya ngayon, bahagya naman bumagal ang paglago nito. Sa ulat ng National Economic Development Authority kahapon, bahagyang bumagal ang paglago ng ekonomiya. 6.4% lamang ang gross domestic product ng Pilipinas sa unang quarter ng 2017. Mababa ito kumpara sa 6.9% na GDP ng bansa noong first quarter ng 2016. Paliwanag na NEDA, mataas ang GDP noong 2016 dahil sa nagdaang eleksyon. But this can be explained by the base effects. That is, growth last year was high due to election spending.
as you would already know by now, the impact of which has already dissipated. Nakikita ng NEDA na malaki ang may tutulong sa ekonomiya ng mga nakaline up na infrastructure projects ng pamahalaan. Mahalaga rin na mapababa ang inflation upang mas mahikayat ang mga tao na bumili at gumamit ng mga produkto at serbisyo. Sa buwan ng Hunyo, muling mag-uulat ang NEDA hinggil sa ekonomiya ng bansa. Mula sa Pasig City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Nilinaw ng Malacanang na ang tulong mula sa European Union na mayroong nakapaloob na kondisyon na maaaring makaapekto sa internal affairs ng bansa ang tanging tinanggihan ng pamahalaan. Bukas pa rin ang bansa sa humanitarian at iba pang financial assistance na ipagkakaloob ng EU na walang kondisyon. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Kaya na ng mga Pilipino na tumayo sa sariling mga paa. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ito ang nais na iparating na mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte nang magdesisyon itong hindi natanggapin ang mahigit $278 million grant mula sa European Union. We need to gain a certain confidence in ourselves, and that this is exactly the kind of mentality I think that the President wants the Filipinos to avoid. A mendicant attitude, and this we're not disrespecting the aid that we've received, but definitely we can. Ayon sa kalihim, ang naturang EU grants ay ukol sa ilang proyekto at programa ng pamahalaan na posibleng makaapekto sa otonomiya ng bansa. Aniya, may karapatan ng pamahalaan na tanggihan ang mga ayudang makakabalakid sa pagpapatakbo sa bansa. Ang EU ay isa sa mga kritiko ng anti-drug war ng Administrasyong Duterte. It also reserves the right to respectfully decline offers that do not achieve these goals and offers that allow foreigners to interfere with the conduct of its internal affairs. Nilinaw naman ng Malacanang na tanging ang conditional grant lamang ang hindi tatanggapin ng Pilipinas mula sa EU. Bukas pa rin ang pamahalaan sa iba pang financial assistance na ibibigay nito para sa economic development, poverty reduction at iba pa. Ayon naman sa DTI, hindi maaapektuhan ng desisyong ito ang relasyon ng Pilipinas sa trade bloc pagdating sa exportation. Hindi rin ikinababahala ni Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia ang pagtanggi ng pamahalaan sa ilang milyong dolyar na tulong mula sa European Union. This is not going to be customary. It's an act. One-time act. Ang EU ang isa sa pinakamalaking nagbigay ng official development assistance and grants sa Pilipinas noong 2016 na umabot sa $217 million. Ako si Mirasol Abogadil, humahataw sa balita. Umabot sa higit 100 motorista ang nahuli ng Metro Manila Development Authority sa unang araw ng implementasyon ng Anti-Distracted Driving Law kahapon. Ito ang hataw na balita ni Joan Nalo. Sa pamamagitan ng MMDA Traffic Monitoring System, kitang-kita ang ilang mga pasaway na driver na gumagamit pa rin ng cellphone at gadget habang nagmamaneho. Isa-isang inire-record ang plate number ng sasakyan at iba pang detalye ng driver nito at saka padadalhan sa bina ng MMDA upang malaman ang violation at multa na dapat itong bayaran. Batay sa tala ng MMDA, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kahapon, umabot sa 127 ang nahuling lumabag sa Anti-Distracted Driving Law sa unang araw ng implementasyon nito. Pinakamarami sa mga nahuli ay mga motorcycle rider. Bukod sa mga gadget, ipinaalala rin ng Transportation Department na kasama rin sa mga ipinagbabawal ng batas ang paglalagay ng TV o monitor sa windshield area ng mga sasakyan o sa ibabaw ng dashboard, kahit pa ito ay hindi naman ginagamit. Subalit kung ito ay para sa kapakanan ng mga pasahero, ay pinapayagan naman ito ng batas. So ang usual kasi diba na feature ng ating mga kotse, merong mga TV screens or monitors doon po sa central console. Kung nandoon ng aircon, nandoon ng mga audio system ng mga kotse, hindi po yun covered because hindi naman po nasa line of vision na yon. Dumipensa naman ang DOTR sa reklamo ng ilang motorista na hindi sang-ayon sa pagpapatupad ng bagong batas trapiko. Alam naman natin kung ano mas matimbang, di ba? Kasi pag nagda-drive ka ng isang motor vehicle along our public streets, hindi lang yung kaligtasan mo ang hawak mo eh. Ang hawak mo, kaligtasan ng pasahero mo at
kaligtasan ng mga tao sa kalsada. Muli ring tiniyak ng DOTR na hindi magagamit ang anti-distracted driving law sa korupsyon o pangungutong ng mga traffic law enforcers sa mga motorista. Mula sa Mandaluyong City, ako si Jo Anano, humahataw sa balita. Tatanggap ng tulong mula sa Overseas Workers Welfare Administration ang mga OFW na nakabalik ng Pilipinas matapos mabigyan ng amnestiya ng Saudi Arabia government. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradilla. Nakauwi na ng bansa kahapon ang 150 OFW mula sa Saudi Arabia. Bawat isa sa kanila ay binigyan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ng 5,000 pisong pabaon sa kanilang pag-uwi. Sagot din ng ahensya ang transportasyon ng mga ito pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang mga OFW naman na may kasamang anak ay binigyan naman ng DSWD ng karagdagang 5,000 piso tulad na lang ni Aling Fahima na mayroong 2 buwang gulang na sanggol. Tumakas po ako. Kasi yung amo ko kasi yun nga, nagkakatas ng sahod. Bukod dito, nangako rin ng karagdagan pang tulong ang pamahalaan para sa mga repatriated OFWs. Yung pagbibigay sa kanila ng kanilang mga employment, local and overseas options, and then yung livelihood, yung mga livelihood reintegration pangkabuhayan programs ng OWA at ng DOLE at ng National Reintegration Center, mamimili lang sila ng kanilang livelihood package, mga 100 pagpipilian yun. And then yung legal assistance, yung mga merong mga karaingan sa kanilang mga employer. Para ma-avail ang mga ito, kailangan lamang magpunta ng mga OFW sa regional office ng OWA, DOLE o DSWD. Pag-uwi, maghahanap sila ng paraan to access the different assistance from the government. Siyempre, yun naman, hindi naman parang mga babies na alalayan all the way. Sa ngayon ay may 2,000 OFW na ang nabigyan ng visa pauwi ng Pilipinas. Nasa 5,000 OFW pa ang inaasahang mag-a-apply para makakuha ng amnestiya hanggang sa June 29 upang makauwi na ng Pilipinas. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Ipinaubaya na ng PNP Internal Affairs Service sa Office of the Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis na isinasangkot sa natuklasang secret cell sa Manila Police District Station 1. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Sa jurisdiksyon ng PNP Internal Affairs Service o IAS ang pagsasampa ng kasong kriminal at administratibo laban sa mga pulis na umano'y involved sa secret cell. Ito ang nilinaw ni Inspector General Alfigal Triambulo. Paliwanag niya ngayong nagsampa na ng formal na reklamo ang Commission on Human Rights sa Office of the Ombudsman, hindi na sila maaari pang makialam sa investigasyon. Nasa job judice na yun Kaya nga hindi kami makapag-comment na kung may asunto o wala, o may legal na basihan dahil dyan sa principle para hindi natin ma-influensyahan ang ombudsman kasi sila po yung may jurisdiction sa kaso. Wala rin umano sa kanila ang kapangyarihan na i-absuelto ang mga nasabing pulis dahil isinumite na nila sa ombudsman ang kanilang fact-finding report. Nung ipafinalize na po nila yung kanilang report on fact findings investigation, hindi na po na-forward sa second stage yung kaso para i-evaluate kung may basihan o wala ang issue ng secret detention cell na ang involved ay buong Station 1. Ang instruction ko agad, i-forward na sa ombudsman ang kaso kasi wala na po kaming jurisdiction. Naniniwala naman ang Commission on Human Rights na sapat ang mga ebidensyang kanilang isinumite sa ombudsman para mapanagot ang mga naturang pulis. We have faith in the office of the Ombudsman. We do believe that the office of the Ombudsman, as it has continually done in the past, will remain faithful to its mandate to conduct an impartial investigation. Mula rito sa Camp Crame, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Nagpatupad kahapon ang balasahan ng PNP sa ilang opisyal nito sa Metro Manila.
Ginawang OIC ng Taguig City Police si Senior Superintendent Alex Santos na mula sa Region 3. Ang dating Taguig Police Chief naman na si Senior Superintendent Allen Ocden ay inilipat sa Muntinlupa City. Mula sa Navotas, dinala naman sa Muntinlupa Police Station si Senior Superintendent Dante Novicio. Si Senior Superintendent Larry Coop na mula sa Pasay Police ang namumuno na ngayon sa San Juan City Police. Bukod sa mga ito, 3 iba pang opisyal ng NCRPO ang inilipat ng pwesto. This is also in response to putting our best men on the communities where their knowledge best fit the structure of the community and where their expertise can best apply. Ang reshuffle ay ipinatupad kasunod ng pagre-retiro ng ilang senior officers ng NCRPO. Sa iba pang balita, bibigyan ng pangalawang pagkakataon bago tanggalin sa serbisyo ang sinumang government workers na magpopositibo sa isasagawang random drug testing ng Department of Health. Ito ang hataw na balita ni Gladys May Tuwabi. Nakikipag-coordinate ngayon ang Department of Health sa lahat ng government agencies upang makapagsagawa ng random drug testing sa lahat ng bureaucracy sa bansa. Ito ay bilang suporta sa kampanya ng Duterte administration kontra iligal na droga. Ang sino mang magpositibo sa isasagawang random drug testing ay isa sa ilalim muna sa intervention, gaya ng rehabilitation at maaring madismiss sa serbisyo kung magpositibo pa rin matapos ma-rehab. So ito po ay ongoing effort natin with the Dangerous Drugs Board and PIDEA. And naglabas na rin po yung Civil Service Commission ng revised guidelines for those who have tested positive. Dati kasi outright dismissal. So ngayon parang may second chance ang mga mag-test ng positive. Noong nakaraang taon ay nagbigay ng 5 milyong pisong pondo ang DOH sa bawat rehiyon para sa random drug testing. Samantala naghahanap naman ngayon ang provincial government ng Bohol ng lugar upang pagtatayuan ng drug rehabilitation. I think ang problema, we had MOA signing last January and we were expecting a groundbreaking very soon, pero I think nagka-problema dun sa Camp Sikatuna, which was a military camp na area because of the water supply. Walang tubig. Isa sa mga tinitingnang lugar ngayon ay ang Cortes Bohol kung saan mayroong bahagi na pagmamay-ari ng pamahalaan. Mula sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Umabot na sa 26 ang naitalang nasawi dahil sa jail congestion sa Metro Manila mula nang magsimula ang war against drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP National Capital Region Police Office, pinakamarami sa nasawi ay mula sa Taguig City Police. Ang iba naman ay mula sa Muntinlupa, Santa Mesa, Moriones, Caloocan at Malabon City Police Station. Most of them skin disease, some of them yung flu, meron. Pinaka-concern natin yung skin disease yes, kasi it's transferable. Nalilipat siya, di ba, from one inmate to the other. Yung flu, yan, di ba, pneumonia also is there. So, and they don't have enough ventilation then. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang NCRPO sa Department of Health upang masolusyonan ang problema sa kalusugan ng mga inmate sa iba't ibang bilangguan sa bansa. Patay ang 3 carnapper at 2 hold-upper sa magkahiwalay na engkwentro sa mga pulis sa Quezon City. Para sa detalye, nasa linya ng ating komunikasyon si Rajel Adora live. Good morning, Rajel. Babalikan po natin ang ulat na yan ni Rajel Adora. Samantala, inaresto ng Valenzuela Police ang isang lalaking matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isang bahay sa Valenzuela City. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Reynante Ponte live. Yes, Reynante. Rina, hindi na nga nakapalag ang suspect na si Alfredo Dataga, 23 anyos,
nang aarestuhin ng mga pulis sa isinagawang follow-up operation laban dito dahil sa pagnanakaw sa isang bahay sa De Leon Street sa Valenzuela City kahapon. Kwento ng biktima rin na natutulog siya ng maalimpungatan dahil sa mga kaluskos sa loob ng kanyang bahay. Dito na niya nakita ang sospek na agad na tumakas. Kinuha umano nito ang dalawa niyang cellphone at 7,000 pisong cash. Isang cellphone na lang ng biktima ang na-recover sa sospek dahil naisang lana umano nito ang isa at nagastos na rin ang pera ng biktima. Nakumpiska rin na naman dito ang ilang drug paraphernalias at isang maliit na sachet ng suspected shabu. Alam po naman natin pag gumagamit ang isang tao, minsan hindi na nakokontrol yung mga ginagawa nila basta makapag-produce lang ng panggamit. Minsan nagnanakaw para lang makabili ng pantustos nila sa droga. Laking pasalamat naman rin ng biktima na hindi siya sinaktan ng sospek dahil nag-iisa lang umano siya sa bahay nang mangyari ang insidente. Sa ngayon ay nakakulong na ang sospek dito sa Valenzuela City Headquarters at nahaharap sa paglabag sa robbery at kasong Dangerous Drug Act of 2002. Yan muna ang update mula dito sa Valenzuela City. Ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat sa iyo, Reynante Ponte. Gusto ko si Ray nakakot eh. First time ko siya nakakita nakakot eh. Bagay yung coach. Meron pa yan. Relax ka lang yan. Hanggang sa Monday, diba? Hanggang sa Monday pa. Oo, hanggang sa Monday pa yan. Kaya abangan mo pa ang mga pasabog ni Ray Pelayo. Samantala, puntahan po natin ating mga kasama sa huntahan sa Radyo La Verdad 1350 with Atty. G. Bet at Jocas. Good morning. Good morning sa inyong dalawa. Good morning. Tita Rina. Narinig niyo na ba yung executive order na napirmahan kahapon? Meron pa kami ang ilang araw. Matagal ba? Kasi 60 days after publication. Bakit ang tagal? Attorney, Huwag naman 60 days. Ay, nakalagay 60 days. Clarify ko lang, ano ba yung sinasabing public places? Yung mga kalsada ba? Yung mga bangketa? Yung mga gilid ng EDSA. Yung sa may gasolinahan dito. Unahin na natin yung gilid ng EDSA yan. Jun, yung sinasabi ni Kuya kung saan nagkikita si Tito Jo at saka anong ang pangalan ni Sir? Malapit sa may gas station. Basta ako, kasama ako pero hindi ko sasabihin ng pangalan niya. Si Marvin yun. May umerta. Kasi nagulat kami kasi parang may nakisakay lang kami sa isang kaibigan papunta dito sa UNTV. May nakita kami na hinigarilyo. Nagulat ako. Sa ilalim ng puno. Alam mo kung sino yun? Hindi ka sabi ko sino. Hindi ako yun. Depende kung anong oras. Hindi, pero aalamin natin yung siyempre magpo-promulgate pa naman yung detalye. Hindi naman pwedeng absolutely wala talaga. Meron niya mga lugar. May designated Yung pattern nga nila sa Davao na may mga areas lang. Tapos magkano ba ang penalty kapag wala pang IRR pa, di ba? Hindi pa kasi nilalabas the exact executive order. Hindi pa nilalabas. Wala, kagabi pa lang kasi napirmahan. And then, for all we know, baka kailangan pa ng implementing rules and regulations o baka doon na mismo sa executive order, malinaw na. Pero question ko nga ba't ang tagal kasi tingnan mo nakalagay dito sa balita 60 days EO26 will take effect 60 days after publication in a national newspaper. Di ba normally 15 days lang kasi after? Naman, palagay ko ang purpose talaga dyan. Para ma-disseminate ng maayos. Para binibigyan ng pagkakataon. Magpagawa ng exhaust. Kinonsult yan. Huwag muna kayo tumawa. Atty. G, paano kaya yun sa mga restaurant na meron silang bukod na kwarto? Pati mga airports, diba? Well, it is possible na talaga may nakalagay sa executive order na sa mga ganyang restaurant, sa mga hotel, may mga designated places. Magkakaroon yan. Kasi nasa loob din ng air-conditioned restaurant, kasi bukod lang yung kwarto. Pagbukas mo ng pintuan, ng pinto, sagap yun, di ba? Doon sila magbubugahan. Pagkakaroon ng yan ng tinapa room. Pag pumasok ka doon, paglabas mo, tinapa ka na. Pero ako, ang isang nakikita ko talaga na asap na medyo dapat maipaliwanag sa ating yung anti-distracted driving. Oo, ang daming magiging problema talaga dyan. Ang daming magiging problema sapagkat sa aking palagay yan ay magiging dahilan para yung ibang kawatan dyan na lalo-lalo na traffic enforcer. Kung wala kang hinuli ka, anong violation ko? Walang makita. Then nakita ko, nagte-text ka kanina eh. Para bang his word
the word Against of yours. yung tiwali na yan, ano, na and maaring mangyari yan, and of course someone na maaring inosente. Kaya nga para sa akin importante yung yung mga karamihan sa mga nahuli nila kahapon. Nakuna ng yung mga CCTV ng MMDA na nakapwesto in strategic places. Yan, malinaw na malinaw, Tita Beth, na talagang huli ka. May violation talaga. Pero yung alleged contact naman yata gagawin Attorney G. Well, in the meantime, katulad ng kahapon, una, wala pa naman talagang penalty na ini-impose. Warning lang. Warning lang, pero tama ka, June, merong may non-contact policy ito. Dapat no contact. May mga problema, may mga problema rin kasi doon. Alam niyo kung bakit? Ang problema doon, dito kasi sa Pilipinas, uso kasi yung hindi naman nililipat yung registration. So kung halimbawa ako'y nakabili ng sasakyang KE, correct. Pagka yun no contact policy, nakuha ng video o ng CCTV, magulat ka na siya pa rin ang hahabulin. Okay, tama. Pero hindi marirehistro yung kunwari ako, binili ko yung kotse sa'yo, sa'yo nakapangalan, ako na magrerehistro kasi ako na yung bagong may-ari. Magbabayad ako ng huli. Dahil ang may huli, yung sasakyan, hindi naman yung driver. Pero hindi naman kaagad may lipat, di ba? Ang rehistro, di ba? Hindi, oo nga, pero yung sasakyan pa rin na yun ang hindi mo mairerehistro. Kahit kanino pa nakapangalan. Ito ang Executive Order number 26, providing for the establishment of smoke-free environments in public and enclosed places. Yan pala Yan pala yung dinraft ni Tito Jo na Actually, siya namuno talaga niyan. Basahin nyo lang yung lingwahe. May signature ko na mga words and phrases lang. Hanapin nyo dyan, may intergalactic Correct, yan. Pag nakita nyo yung intergalactic yan, ako yun. Siguro Sige, saan tayo mapupunta niyan? Sige, oo. At maraming salamat sa inyong dalawa. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Executive order para sa nationwide smoking ban nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino nakalaya na matapos i-absuelto ng Department of Justice sa illegal drugs case. Mahigit 100 tuition hike petition mula sa mga pribadong kolehiyo at universidad natanggap ng Central Office ng Commission on Higher Education or CHED. CHED, posibleng aprubahan ang hiling na dagdag matrikula. At mahigit sa 140 hektarya ng lupain sa Tagum, Davao del Norte, formal nang ipinamahagi sa mga magsasaka. At mahigit sa 140 hektarya ng lupain sa Tagum, Davao del Norte, formal nang ipinamahagi sa mga magsasaka. Nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order para sa implementasyon ng nationwide smoking ban. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medialdea, pinirmahan ng Pangulo ang EO number 26 noong Martes. Nakasaad sa naturang kautusan ang pagbabawal sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar, maging indoor man o outdoor. Kabilang narito ang mga paaralan, workplace, government, facilities at iba pang establishmento. Gayon din ang mga playground, sports ground or centers, transportation terminals, mga pamilihan, sidewalks at iba pa. Sakop din ng EO ang mga public conveyances tulad ng mga elevator, eroplano, barko, tren, light rail transits, jeep, bus, tricycle at iba pang katulad na sasakyan. Magiging epektibo ang kautusan 60 araw matapos mailathala sa pahayagan. Magugunitang noong Marso, ipinangako ng Pangulo na ipatutupad ang smoking ban sa bansa, kung kaya inatasan nito si Health Secretary Pauline Gino Bial na gumawa ng draft EO para dito. Nagsimula nang ipamahagi sa mga benepisyaryo ng reformang pansakahan ng lupa na inagaw umano ng isang agribusiness company sa Tagum, Davao del Norte. Ito ang hataw na balita ni Janice Enhente. Halos 5 oras tumagal ang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo at mga magsasaka sa San Isidro Farm Banana Plantation kahapon. Nais ng mga itong desarmahan ang mga gwardya at papasukin sa loob ang mga magsasaka. Pagdating ni Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, agad nitong pinabuksan ang gate ng plantasyon para sa mapayapang pamamahagi ng lupa na ipinangako sa Lapanday farmers.
Nagkaroon muna ng clearing operation ang DAR Sheriff at PNP sa loob bago pinapasok ang mga magsasaka. Mahigit 140 ektaryang lupa ng San Isidro Farm ang formal na itinurn over sa 159 na agrarian reform beneficiaries. Well, napaka-significant nitong araw na ito kasi yung mga magsasaka, nabawi nila yung kanilang lupa, kinilala yung legal na kautusan ng Department of Agrarian Reform. Ako may pasalamat nga kuan na sa dugay na nga panahon so nabawi na sa mag-uma. Nalimpay jud ko og dako nga nakasulod na gud ang mga ERB kay dugay gud namong antos so sa 7 ka tuig. Magugunitang 2 ulit ng tinangka noon ni Secretary Mariano na maibigay sa mga benepisyaryo ang lupa, subalit hindi pumayag ang Lapanday Foods Corporation at hinarang sila ng umano'y armadong kalalakihan. Ang taas naman ng expectation din naman ng DAN na ito ay ipapatupad yung rate of installation na inisyo ko noong April 11 at ni-reiterate ko na dapat ma-execute yan yung rate of installation through the issuance na po nung break open order. Ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Mahigit 100 tuition hike petition na ang natanggap ng Central Office ng CHED mula sa mga private higher education institutions sa bansa. Hindi naman tiyak kung magpapatupad ng dagdag matrikula ang ibang naghain ng petisyon dahil sa pangambang lumipat sa pampublikong paaralan ang kanilang mga mag-aaral. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Malaki ang tsansa na aprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng mga higher education institution sa pagtataas ng matrikula ngayong pasukan. Ayon kay Chairperson Patricia Licuanan, ang kailangan lamang ay patunayan ng mga paaralang ito na karapat-dapat silang magtaas. Kailangan din anya ng mga paaralan lalo na ang mga pribado na pagbutihin ang kanilang serbisyo. We really don't want education to be priced beyond the reach of most Filipinos. On the other hand, institutions have to support themselves, particularly private institutions that don't get any assistance from government. Ayon sa isang grupo ng mga pribadong paaralan, kailangan nila ng tuition increase para mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang kanilang mga estudyante. Ang FAPSA naman, bagamat may mga miyembro na kasama sa nagpetisyon sa tuition increase, ay pinayuhan ng mga kasamahan na huwag munang magtaas ng matrikula dahil maaaring maglipatan ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. Tiniliksa naman ng League of Filipino Students o LFS ang napipitong pagtataas ng matrikula. Wala na nilang magagawa ang mga estudyante kundi tumigil na lamang at magtrabaho. Samantala, hawak na ngayon ng CHED ang aplikasyon ng mahigit sa 100 paaralan para sa tuition increase. Kung ang lahat ng regions bumaba between 5 to 3 institutions, so we will not expect more than 300 institutions to be approved. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Binawi ng Department of Justice ang kaso laban kina Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at Chinese national na si Yan Yishu. Ito na ang ikalawang beses na binaligtad ng DOJ ang sariling resolusyon sa kaso. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Tuluyan ang inabsuelto ng DOJ sa illegal drugs case si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino at ang Chinese asset na si Yan Yishu. Naaresto ang dalawa sa isang clandestine Shabu laboratory sa Maynila noong January 2016 kung saan na-recover ang mahigit 70 kilo ng Shabu. Mayo ng nakaraang taon, inabsuelto ng DOJ sina Marcelino dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ngunit binaliktad ito noong Setyembre at pinakasuhan sila sa Manila RTC. Pero nitong Miyerkules, binaliktad ulit ng DOJ ang sarili resolusyon at binawi ang demanda kina Marcelino. Paliwanag ng DOJ na patunayan ni Marcelino na wala silang kontrol sa paggawaan ng Shabu at nagtungo lamang sila sa lugar upang kumpirmahin ang impormasyon na may illegal na droga doon. Ginamit ng basehan ng DOJ ang certification na ibinigay ni ISAF Chief Brigadier General Ronald Villanueva na may basbas si Marcelino na magsagawa ng operasyon kontra illegal na droga. May sertipikasyon din galing NBI na nagsasabing malaki ang papel ni Marcelino sa kanilang kampanya kontra droga. Ayon sa Public Attorney's Office, na set up lamang sina Marcelino.
Mahirap magsalita pero makikita mo sa nangyari, talagang set up ito. Ito ay tanim droga. Ayon pa kay Acosta, nakahanda si Marcelino na tumistigo sa kaso ni Senador Laila de Lima kaugnay ng sinasabing bentahan ng droga sa Bilibid. Sabi niya, anytime he can testify. Pero kung ano yung testify niya, hindi ko po alam. Siya po nakakaalam. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nakalabas na kahapon sa AFP Detention Center si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino matapos nga mapawalang sala sa kanyang kaso kaugnay ng illegal drugs. Ito ang hataw na balita ni Mon Hoxon. Personal na tinanggap ng dating PIDEA official na si Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino ang release order para sa kanya mula sa Department of Justice na dala ni Public Attorney's Office Chief Attorney Persida Acosta. Bago lumabas ng AFP Detention Center ay nagpa-health check-up muna ito bilang bahagi ng procedure ng AFP. Nagpapasalamat si Marcelino sa lahat ng tumulong sa kanya at nagtiwala na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Lang sabi nga dun sa kanta, ibon mong may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak So, having your freedom, hindi mo talaga ma-express or you will run out of words kung paano mo i-describe yung nararamdaman mo Ani Marcelino, marami siya natutunan habang siya ay nasa kulungan. Kabilang dito ang pagpapatawad sa lahat na nagkaroon ng atraso sa kanya. Yes, kung yung Diyos nga nakapagpatawad I forgive them and I also believe that yung divine justice patuloy naman yan Hindi naalis sa tungkulin si Marcelino matapos maaresto at sinabi niya na kung pagbibigyan ay nais niyang makapaglingkod muli sa bayan bilang sundalo. Sundalo ako naka-uniform ako ngayon so I will just be waiting kung ano ang instruction sa akin ng Armed Forces after this. As a Marines naman, as a soldier, we only go where we are told to go and do what we are told to do. Wala namang plano na magsampa ng kaso si Marcelino laban sa mga umano'y may atraso sa kanya. Mamaya naman ay magtutungo si PAO Chief Persida Acosta sa Camp Bagong Diwa sa Taguig upang i-issue ang release order sa Chinese asset na si Yan Yishu na kasamang naaresto ni Marcelino. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hoxon, humahataw sa balita. Isinapubliko na ang 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga senador. Si Senator Cynthia Villar ang nanguna sa may pinakamalaking net worth na umabot sa 3.6 billion pesos at walang idineklarang liabilities. Pangalawa si Senator Manny Pacquiao na may mahigit 3 bilyong piso ring net worth pero mas mababa ito kumpara sa idineklara niyang 3.27 billion noong 2015. Top 3 si Senator Ralph Recto na may net worth na 522 million pesos. Kasunod sina Senator Sonny Angara at Juan Miguel Zubiri na may mahigit 120 million pesos na net worth. Si Senator Antonio Trillanes IV naman ang pinakahuli sa listahan na may net worth na mahigit 6 na milyong piso. Pinalitan ni Trillanes sa pinakahuling pwesto noong 2015 si Senator Francis Escudero na may deklarado ngayong net worth na 6.6 million pesos. Nakikiusap ang ilang transport organization sa pamahalaan na ikonsidera ang kanilang hiling na magkaroon ng murang pautang at mai-exempt sa ilang batas sa lansangan kung tuluyang maisa sa batas ang tax reform package ng administrasyon. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Magkaroon sana na kung mapapasa itong batas na to ay maging kabahagi rin kami ng excise tax para sa protection naman ng aming sasakyan. Kailangan natin maging comprehensive ng route rationalization. Number 2, i-lift yung number coding immediately. Ito ang hiling ng mga jeepney at bus operators sa Administrasyong Duterte at sa mga mambabatas sa pangambang malaki ang maging epekto sa kanila ng tax reform package sakaling ito ay tuluyan ng maisabatas. Sa ilalim ng panukala, aabot ang excise tax sa diesel ng hanggang 6 na piso kada litro sa taong 2020. Hindi biglaan ang pagpataw ng naturang buwis kundi magsisimula muna sa 3 piso sa kalagitnaan ng 2017.
Nangangahulugan na maaaring gumalaw ang dagdag pasahe sa mga jeep o bus ng hanggang 40 centavos sa 3 pisong dagdag buwis. Paliwanag naman ng Department of Finance at Department of Transportation, makikinabang din ang PUV sector sa revenue na makukuha sa excise tax. Kasi yung pinaka-solution, hindi po yung subsidy or yung temporary cash transfer. Yung solution po ay modernize natin yung jeep. Kausap namin yung mga government financing institution para makapagbigay ng mababang pautang sa mga jeepney operators. Sa pagtataya ng DOF, kung maipapatupad na ang reforma sa pagbubuwis, aabot sa mahigit 500 bilyong piso ang magiging budget ng pamahalaan sa 2022 para sa mga programa na makatutulong upang mabawasan ang kahirapan sa bansa. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuho, humahataw sa balita. Nagbanta ang ilang transport group na muling magsasagawa ng protest caravan sa Lunes. Sisimulan nila ang protesta sa Elliptical Road patungo sa mga tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Department of Transportation. Ito ay bilang pagtutol sa plano ng LTFRB na alisin o i-phase out ang mga lumang modelo ng pampasaherong jeep. Kasi ang announcement ni Chairman Delgra, once na ilabas nila yung omnibus franchising guideline by end of this month, no? Ilalarga na nila yung scrappage ng mga jeepneys. Kung sabi yung 15-year-old model and above. Starting this year, then ang kanilang timeline tatapusin nila hanggang 2019. Pagdating ng 2020, wala nang lumang jeep. Chopper at operator ang pagkuha ng bagong unit ng jeep at mas maigi umano na i-rehabilitate na lang ang mga lumang sasakyan. Nagpamalas ng kakayahan ng kanilang hukbong pandagat ng iba't ibang bansa sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng Republic of Singapore Navy kung saan nakibahagi ang Pilipinas. Itong hatong na balita ni Robert Navoa. Nagtipon sa Changi Naval Base ang 46 na warships at may 6,000 delegasyon at bisita para sa kauna-unahang International Maritime Review na pinangunahan ng bansang Singapore. Kasabay ng pagdiriwang ay ginanap rin ang 11th International Maritime Defense Exhibition o IMDEX, ang pinakamalaking eksibisyon ng mga barkong pandigma sa Asia-Pasipiko. Ang BRP Gregorio del Pilar ang naging representasyon ng Pilipinas. Ito ang isa sa pangunahing ginagamit ng bansa sa disaster and relief at iba pang international cooperations. Ayon kay Vice Admiral Ronald Mercado, malaki ang maitutulong ng eksibisyon sa pagpapalakas ng kakayahang pandagat ng Pilipinas. Yung exhibition na pinapalabas yung mga bagong teknolohiya sa naval military technologies. So kami po, ako, at saka nagsama ako ng mga ibang senior officers sa Philippine Navy ay lumalahok at pumupunta ron sa exhibition para makita ho namin yung mga latest naval technologies para maisama natin sa modernization program of the Philippine Navy. Samantala, napag-usapan ng mga naval leaders sa ika-5 International Maritime Defense Conference ang mga estratehiya at pagpapalakas ng magkakaisang pwersang pandagat sa pagharap sa mga banta sa seguridad at ligtas na paglalayag sa Asia-Pasipiko. Sinabi ho ng lahat ng mga speakers doon, mga panelists natin during the symposium, that yung isang mechanism, the CUES, Code of Unplanned Encounters at Sea, has been very useful in limiting the tensions when navies meet in the high seas. So ito ho, nag-uusap po kami ng iba hong mga mekanismo. Ang pakikibahagi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kauna-unahang International Maritime Review sa Singapore ay nagbukas ng oportunidad para sa mas modernong inisyatibo na magiging kapaki-pakinabang sa bansa. Mula rito sa Singapore, Robert Navoa, humahataw sa balita. Natapos na ang konstruksyon sa mga Typhoon Resilient School Building at formal nang na-turn over sa lokal na pamahalaan at DepEd sa 3 paaralan sa Eastern Visayas. Ito ay bahagi ng kanilang aktibidad sa sinasagawang Philippine-US Balikatan Exercises sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Jeneline Gakit. Matapos ang halos 3 linggong bayanihan ng mga sundalo mula sa Estados Unidos at Pilipinas,
na i-turnover na kahapon sa lokal na pamalaan at DepEd ang dalawang school building, water catchment at handwash area sa Ormoc City. Ayon sa Department of Education, maaari nilang gawing evacuation center ang mga typhoon resilient school building na ito. Una nang na-turnover sa Surok Elementary School ang isang school building noong May 16. Naging benepisyaryo ng Balikatan Exercise 33-2017 Humanitarian Civic Assistance Program ang mga eskwelahan ng Barangay Margen at Barangay Burok sa Ormoc City, habang sa Barangay Surok Giwa naman ang sa Eastern Samar. Ayon sa EFP, mahigit 1,000 mag-aaral ang makikinabang sa nasabing mga barangay. Malaking tulong, ma'am, kasi I have 12 teachers and then only 10 classroom for instructional. So makitulong ito. So ngayon may dalawa na, so 1:1 na. So for conducive for better learning sa mga pupils. Pinuri din ng dalawang pinuno ng US at EFP ang naging pagtutulungan ng kanilang mga tauhan para maisakatuparan ang humanitarian operations sa Eastern Visayas. Our efforts together, working hand in hand and shoulder to shoulder, is a vibrant example of what two partner nations can accomplish in a short time. For every component of the building erected, there was a sharing and exchange of knowledge and skills among our soldier workers, which is basically the essence of shoulder-to-shoulder exercise. Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Samantala, alamin naman natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Ray Pelayo. Ray, go ahead. Thank you, Angela, and for the news abroad. In Spain, at the end of May, the town of Taormina will host a summit for the group of 7 rich countries, or G7. Perched on the side of a mountain, Taormina dates back to the 3rd century BC. The historic town survives mainly on tourism, with its Greek theater being the #1 must-see for visitors to the popular Sicilian resort. The town's mayor was hopeful that they will be able to finish the preparations before the summit starts next week, especially security plans for the G7 leaders. Around 10,000 security agents will be deployed, and protesters will not be allowed anywhere near the summit participants. The 2017 G7 summit will take... Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. 6:39 na agad? Ano petsa ngayon? 19 na? Lapit. Patapos Pasokan na naman ng Mayo. Pasokan na, kuya. Back to school na lagi, ma. Leave muna ako, Kailangan pang enroll. Leave muna ako. Meron ba pang enroll dyan? Oo, hindi ngayon. Marami pa naman nagtataasan ngayon ng matrikula. Yes, kuya. Nagtaas ba ang matrikula? Magkano matrikula ni Mio? Almost. Mahal? Ayoko na. Mahal sobra. Kaya hindi pa marami nagtataas. bago ka umalis. Nagtataasan ng matrikula ngayon. Kuya. Good luck sa mga magpapa-enroll. Yung mga merong eskwelahan na merong mga increase. Baka pwedeng wag muna. Yung iba nga, di ba kuya, sabi doon sa report natin, parang ayaw pa nila ipatupad yung ibang increase. Kasi for sure, yung mga maglilipatan doon ng public schools. Marami ngayon. Kahit naman public school, magastos pa rin. Dami rin mga miscellaneous. Pero magganap na kayo na mabibilihan ng mga murang school supplies. Na dekalidad pa rin, kuya. Kasi may mga mura na tulad nun, yung mga Crayola, na may mga LED. Wag yun. Yung mga... Mataas ang LED content. Pero yung mga notebook, mga papel, marami namang mura mabibilan Yes. Kaya ready na yung mga magulang na magpapa-enroll. Hindi pa. Ha? Hindi pa. Hindi pa ready. Abangan niyo po ang ikalawang pagkataon ng mga balita. Trilyong pisong pondo ibubuhos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Pagsasagawa ng virtual reality disaster simulation makatutulong para sa paghahanda ng mga responder sa bansa sa malalaking sakuna ayon sa ilang rescue agency. UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off magsisimula na sa Linggo.
At Park Stewardship Program ng New York City Department of Parks and Recreation, sinuportahan ng UNTV at Members Church of God International, mga volunteer nakiisa sa tree planting activity sa New York. Friday, May 19, 2017. Kasama po ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Joan Nano dito sa Pilipinas, Quezon City, si Sherwin Culumong sa Laguna, si Deb Riveral sa Cebu, si Dante Amento sa Zamboanga. Sa Singapore naman ang ibayong dagat si Myla Guevara, si Amiel Pascual kasama natin sa lugar ng Taiwan. Sabayan pa rin po tayo napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. At maaari nyo rin kaming mapanood sa atin pong Facebook account at sa ating untvweb.com via live streaming, maging sa ating UNTV mobile application na libreng maida-download sa iOS at Android. Para sa ating mga kasambahay na ngayon pa lamang po nagbukas ng kanilang mga radyo at telebisyon, narito na ang mga hataw na balita sa umaga nito. Trilyong pisong pondo ibubuhos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Pagsasagawa ng virtual reality disaster simulation makatutulong para sa paghahanda ng mga responders sa bansa sa malalaking sakuna ayon sa ilang rescue agency. UNTV Cup Off-Season Executive Face-Off magsisimula na sa Linggo. At Park Stewardship Program ng New York City Department of Parks and Recreation, sinuportahan ng UNTV at Members Church of God International, mga volunteer nakiisa sa tree planting activity sa New York. Sa detalye ng mga balita, ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paglalaan ng trilyong pisong pondo para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Layon nitong makapagbigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino at mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Ito ang hataw na balita ni Janice Inhente. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang inaugurasyon ng bagong bukas na Governor Miranda Bridge 2 sa Barangay Bingkungan, Tagum City, Davao del Norte kahapon. Nagkakahalaga ito ng 757 million pesos. Ang 650-meter bridge ay sinimulang itayo noong 2014 upang magsilbing alternate bridge ng Old Governor Miranda Steel Bridge na unang naitayo noong 1956. Layo nitong mas maging maayos ang daloy ng trapiko at mas maraming motorista ang makadaan. Mapapabilis din ito ang pagbabiyahe sa mga agriculture products sa lugar. Sa kanyang talumpati, ipinangako ni Pangulong Duterte na magbubuhos ng trilyong pesong pondo ang pamahalaan para sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. I'd be spending something like after 5 years, 3 trillion. So kada tuig bomba ko sa infrastructure. Ayon sa Pangulo, malaki ang magagawa kapag maayos ang infrastruktura sa bansa upang mapaunlad ang ekonomiya. So you have to go to spending kanang dagko gyud mga mega because it employs more Filipinos. Makatrabaho sila niya ang kwarta mo tuyok. Ang mga suppliers, ang gravel, tanan, makakwarta. Ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. Alamin natin ang sitwasyon ng trapiko sa mga oras na ito mula kay Joan Nano live. John, go ahead. Yes, magandang umaga sa iyo, Angela. Magandang umaga kay Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasambahay. Sa mga kababayan natin na maglalakbay po ngayong Friday morning, alamin natin muli ang sitwasyon ng trapiko sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa ating mga kababayan na patungo po ng Cubao area, simula po dito sa may EDSA Muñoz, kung makikita po ng ating mga kasambahay, maluwag pa naman po ang daloy ng mga sasakyan. Bahagya lamang na magkakaroon ng delay habang kayo po ay approaching ng MRT North Avenue Station dahil po doon sa mga sasakyan na papaliko po dyan sa may U-turn slot. Pero paglagpas nyo po riyan, magiging tuloy-tuloy na po muli ang galaw ng mga sasakyan hanggang sa may area ng Mia Road. Medyo magsisimula po ang moderate traffic simula po dyan sa may bahagi ng Kamuningan
hanggang Nepa Q-Mart, gayon din po dyan sa may area ng Monte de Piedad. Simula naman po ng Aurora Boulevard hanggang dyan sa may area ng White Plains, Connecticut, asahan na po ng ating mga motorista at mga commuters ang mabigat na daloy ng mga sasakyan. Samantala, ito naman pong EDSA northbound lane ay maluwag pa naman po ang sitwasyon ng kahabaan nito. Nagkakaroon lamang ng kaunting pagbagal ng traffic dyan po sa area ng FB Harrison, Taft Avenue, Bonnie Pioneer at EDSA Reliance. Gayun din po sa mga motorista na naririto po sa may area ng EDSA Muñoz, ito pong northbound lane sa mga oras na ito, medyo moderate traffic na po ang nararanasan ng ating mga motorista. Samantala, puntahan naman natin ang sitwasyon sa ilan sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong sa may Susana Heights exit sa may Muntinlupa City. Sa mga sasakyan po na biyahe patungo po dyan sa may Calabarzon area, sa mga oras na ito, wala pang masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang galaw ng ating mga sasakyan sa may area po na yan. Gayun din po ang kabilang bahagi ng lane para naman po sa mga papalabas ng Metro Manila, partikular na po sa mga pupunta ng lungsod ng Maynila, Makati at Quezon City area. Gayun din po, light traffic situation po ang mararamdaman ng ating mga motorista. Naniniwala ang ilang ahensya ng pamahalaan at ang mga rescue agency sa bansa na malaki ang maitutulong ng pagsasagawa ng virtual reality disaster simulation para sa pagsasanay ng ating mga responder. Ito ang hataw na balita ni Maki Libradillo. Isang makabagong teknolohiya mula sa Europa ang posibleng gamitin ng ilang rescue agency sa bansa para sa pagsasagawa ng rescue training. Ito ang XVR simulation. Sa pamamagitan nito, maaaring makapagsanay at makagawa ng assessment ang mga rescuer sa iba't ibang uri ng sakuna. Customizable ang system nito. Ibig sabihin, maaari ditong gumawa ng makatotohanang senaryo para sa mga rescuer na sasailalim sa training. Nothing happens. You can prepare yourself before. That's where the software helps you. Just preparing for the moment that it's going to happen. So if something happens, that all your firefighters, all your medical personnel, as well your police, as the military, can work on a good way together. Ayon sa Bureau of Fire Protection, malaki ang maitutulong nito para sa kahandaan ng mga responders sa bansa. We can make scenarios na makikita talaga natin, no? Yung almost real McCoy na mangyayari pag sakaling magkaroon ng mga bomb explosion, magkaroon ng mga fire incidents, makikita natin and we can react in a manner na kung ano ang dapat based doon sa sa trainings na gagawin natin. So malaking tulong to para sa atin. Hopefully magawa kagad. Ang teknolohiyang ito ay ginagamit na sa iba't ibang bansa sa buong mundo tulad ng Estados Unidos, Indonesia, Japan at iba pa. Kaya naman plano ng Office of the Civil Defense na ilapit sa Malacanang ang teknolohiyang ito upang magamit sa lalong madaling panahon. Modernize our training system. At the same time, we could help on visualization on our training part. Maki Libradilla, humahataw sa balita. Balita naman sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Prom Day. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulumong ang mga balita sa Luzon Region. Sherwin. Maraming salamat kuya. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Inireklamo ng mga taga-Oriental Mindoro ang no walk-in passenger policy ng mga shipping lines sa probinsya. Hindi umano makakabili ng tiket ang mga walk-in na pasahero dahil nakareserba na ang mga tiket ng barko sa mga pasahero ng Roro buses na biyaheng Manila to Katiklan at vice versa. Kaya naman nagsagawa ng public hearing ang Sangguniang Panlalawigan ukol dito. Ngunit matapos ang pagdinig, nangako naman ang mga kumpanya ng barko na aayusin ang problema. Sisimulan na ng lokal na pamahalaan at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang pagtatayo ng fish port at landing center sa Barangay Sulipan, Apalit, Pampanga. Layo nitong matulungan ang mahigit 500 mangingisda sa lugar na may mapagdalhan ang kanilang mga huli upang hindi masamantala ng mga malalaking negosyante lalo na tuwing masama ang panahon. Ayon sa Municipal Information Office, nagkakahalaga ang proyekto ng mahigit 3.4 million pesos. Ang 2.4 million pesos dito ay magmumula sa BFAR
habang ang 1 milyong piso naman ay mula sa lokal na pamahalaan sa ilalim ng bottom-up budgeting project. At yan ang mga balitang nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. Para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Mayang buntag, Deb. Yes, daghang salamat Kuya Daniel ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagalain-laing bahin sa Visayas. Nagpahigayon og candle lighting ceremony ang Department of Health Region 7 sa Sugbo niadtong Miyerkules. Tumong ini nga maagni ang mga katawhan nga may kag-alayon og matubang mutabang aron mawala na ang HIV ug AIDS sa nasod. Sumala kang DOH Secretary Pauline Obial nga mitambong sa event, ikaupat ang Central Visayas sa pinakadaghan nga kaso sa HIV sa nasod. 8% sa mga kaso nga nalista sa nasod ang gikan diri. So wala na pong reason na hindi po natin masugpo ang epidemya. Kailangan lang for those who have risky behaviors, magpa-testing sila nang sa gayon mabigyan sila ng gamot. Ingon pa, nagpabiling confidential ang mugawas nga resulta sa HIV testing. Sa laing bahi, naghatag og 320,000 ka pesos nga cash incentive ang lokal nga kagamhanan sa Negros Occidental sa mga atleta niini nga midaog sa Palarong Pambansa 2017 nga gipahigayon sa San Jose Antique. Tumong ini nga maagni pa ang mga atleta nga tarungon ang ilahang pagduwa. Ang mata gold medalist midawat og tig 10,000 pesos samtang 7,000 sab sa silver ug 5,000 sa bronze medalist. Sa special games, sab 5,000 para sa nakakuha og gold, 4,000 sa silver ug 3,000 sa bronze. Tutuin yung practice nga hindi lang 26 gold sa kwao. Kaya ang pwersa natin is more than 26 gold. Mahinumdumang gideklarar nga 4th placer ang Negros Island region sa overall tally sa Palarong Pambansa 2017. Nanghakot ang mga atleta nga negrense og 26 gold medals, 27 silvers ug 36 bronze. O kana ang mga balitaan na atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Lapu-Lapu City, balik din ha sa inyo Kuya Daniel. Daghang salamat Deb Riveral. Mula sa Zamboanga City naman, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias Kuya Daniel. Buenos dias a todos. Takial mga notisya na rehiyon de Mindanao. Ya expresa soporta el cuantos magakonsihal del ciudad de Zamboanga na magasuhestyon que implementa también na mga estudyante na publiko eskwela na ciudad el random drug testing. Mientras ya prinsipya ya pone el Department of Science and Technology maga early warning device na cuantos barangay na ciudad de Davao. Para na mas detalye, taki el report. Pabor el Committee on Education del Consejo Local del Ciudad de Zamboanga que ay sumite na drug testing el mga estudyante na publiko eskwela na syudad. Por medio de este ay pwede evita que da mas adicto el si quien man estudiante que tao sa droga prohibido. Ay dali kanila oportunidad para sumite también na programa de rehabilitación del gobierno. Ay queda aviso también este na mga mayores que mas pone atensyon con el di ila mga anak. Well, tamire do necesita no kay mga private school tases and mira sila kitchen mga user no among students na private school, so siguro tamire yo about time tamen na government school. Mientras ya prinsipya ya pune el Department of Science and Technology maga early warning device na cuantos barangay na syudad de Davao. Por causa este, con el ta experiencia magaulan na syudad, incluido con el ya recibe el Samuel Village, Barangay Lisada, Turil, que permita tiene avenida por causa cerca este na Rio. Kaning flood drill ginahimo nato ni para gyud ang mga tao sa area labi na tong affected sa baha. Makahibalo sila kung unsay ang nilang himuon panahon sa adunay kalamidad. Mientras tanto, na otra noticia, ya recibí 100,000 de pesos cash gift
Desde na Department of Social Welfare and Development of DSWD, el 25 Centenarians na Ciudad de Davao. Taki el report ni Janice Inhente. Gikalipay sa 25 ka centenarian sa Davao City ang pagdawat nila og cash gift gikan sa DSWD. Usa ka gatos ka libo pesos ang gipanghatag sa ilaha, subay sa Republic Act 10686 o ang Centenarians Act. Usa si Tatay Sixto Adolyante sa mga natagaan og cash incentives. Matod niya, dakong tabang kini para sa iyahang mga personal na panginahanglan. Magpasalamat yung ako, mga naghahatag akong bonus karon para gasto na ko na yung kaon o sa uban ang akong gastuhan. Nagpasalamat usab si Nanay Julieta Hiso tungod kay nakaabot siya sa edad nga 102 maski hanap na ang iyahang pananaw ug daghan na kining gibati. Salamat gid Salamat kay Duterte kung tagaan na pa ko ulit. Kabuhay manawig ko sa kagabas ko kay Ginoo. Nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakalambot ko sa 100. Sakop sa Centenarians Act ang usa ka buhi nga Pilipino nga miabot sa edad og 100 pataas ug tagaan kini og cash gift ug pagbati gikan sa Pangulo sa nasod. This is the act acknowledging our centenarian and ang gobyerno nato naghatag og 100,000 pesos for every beneficiaries who were actually 100 years old and above. Gikan sa Dakbayan sa Davao, ako si Janice Enhente, humahataw sa balita. Nagsagawa ng tree planting activity ang mga volunteer ng UNTV at Members Church of God International sa Staten Island sa New York. Ito ay upang makatulong na mapangalagaan ang kalikasan ng syudad. Narito ang ulat ni Noni Ramos. Taong 2012 nang manalasa ang Super Hurricane Sandy sa ilang bahagi ng Estados Unidos na nagpalubog sa maraming lugar sa New York at New Jersey. Kaya naman mas pinaigting ngayon ng New York City Department of Parks and Recreation ang programa nitong Park Stewardship. Layo nito na patuloy na mapangalagaan ang mga parke at kagubatan sa lungsod at maiwasan ng malawakang pagbaha. At bilang bahagi ng advokasya ng himpilan na makatulong sa kapwa, lumahok ang mga volunteer mula sa UNTV kasama ang Members Church of God International sa tree planting activity na bahagi ng naturang programa. Nagtanim ng mga puno ang mga volunteer sa Conference House Park sa Staten Island na isa sa mga isla ng siyudad at matinding naapektuhan noon ng bagyo. And that's what we're about, just planting more trees and trying to make the environment a better place. Ayon sa New York City government, tinatayang mahigit $100 billion ang matitipid ng pamahalaan sa pamamagitan ng Park Stewardship Program. Ito ay dahil malaki ang maitutulong nito upang mabawasan ang carbon dioxide sa paligid at maiwasan ang pagbaha dulot ng malalakas na ulan. Sarap pakiramdam yung kasama ka sa pakikisa ng mga tao sa pag-volunteer, lalo na sa pagpigil sa global warming. Kaya maganda po mag-tree planting tayo as much as possible. Well, it is important to teach our children. As you can see, they are here on this Sunday helping the community. This is probably one of the best groups I've ever worked with because you guys planted so efficient in a pretty fast time, and that usually doesn't happen, so I'm like really happy about that because you guys seem to have amazing people inside of your group. Bukod sa pagtatanim kada taon, kasama din sa programa ang pag-aalis ng mga mapanirang halaman at pagmomonitor ng mga hayop na naninirahan dito. Mula dito sa New York City, Noni Ramos para sa Serbisyong Kasambahay. At para naman sa ating sports update, natin si Rina Villamor Camara. Go ahead, Rina. Yes, Kuya, may bagong baksyong tagpo na abangan ng ating mga kasambahay dahil magsisimula na nga ngayong linggo ang UNTV Cup Executive Face-Off. Ito ang ikalawang off-season games ng Liga ng mga Public Servants. At yan ang ulat sa atin ni Bernard Dadis. Gilid. Oh! Ika ka. Oh!
Matapos ang matagumpay na ika-5 season ng Liga ng mga Public Servant, mag-uumpisa naman ang off-season ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Linggo, alas 2 ng hapon sa Pasig City Sports Center. Magkakaroon ng draw lots kung sino-sino ang magtutuos sa unang sagupaan. Magkakaroon ng 3 game tuwing Linggo para sa elimination round na magsisimula sa May 21 hanggang June 18. Ang 6 na koponan na magbabakbakan ay ang Senate Sentinels, POC Transformers, AFP Cavaliers, DOJ Justice Boosters, Judiciary Magis at PNP Responders. Ang kaibahan ngayon kumpara sa mga nakaraang season, lahat ng players ay may executive position sa government agency na kinabibilangan. Magkakamit ng 1 milyong pisong cash prize ang tatanghaling kampyon na ibibigay naman nila sa kanilang napiling beneficiary. Tatagal ang off-season hanggang sa July 10 kung saan gaganapin ang championship game sa Smart Araneta Coliseum. Ito na ang ikalawang pagkakataon na magkakaroon ng off-season sa UNTV Cup. Noong August 2014, unang isinagawa ang off-season Clash of the Three kung saan 3 team ang kalahok, ang team ng Executive, Legislative at Judiciary. Nasungkit ng Judiciary Magis ang kampyonato at nagwagi ng 1 milyong pisong cash prize na ibinigay nila sa kanilang napiling beneficiary na children in conflict with the law. Ang UNTV Cup ay ang natatanging charity basketball league na pinasimula noong July 29, 2013. Bukod sa layunin nitong mapagbuklod at mapagkaisa ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, pangunahing layunin nito ang tumulong sa mga nangangailangan. Dahil ang bawat pawis at pagod ng koponan ay katumbas ng tulong at pag-asa para sa kanilang mga napiling beneficiary. Ito po'y patuloy pa rin na public service. Kaya tawag natin dito ay ang Liga ng mga Public Servants. Maglalaro kayo hindi para sa inyong sarili, kundi upang makagawa ng kabutihan sa kapwa. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Kuya, 6 teams sa mga kasama natin para sa ating executive face-off. Kasama na nga dyan ang mga koponan ng AFP, BOC, DOJ, Judiciary, PNP, pati na rin ang Senate Sentinels. At nakita ko nga dun sa kanilang lineup, no, mga kasama natin dyan si NCR PO Director Oscar Albayalde, si PNP Chief Ronald De La Rosa, at meron din silang Associate Justice para sa Judiciary Magis naman. So mga big games to dahil mga bigatin din yung mga players na makikita natin dito. New faces para sa ating executive face-off sa UNTV Cup. Kuya? Maraming salamat, Rina. So, nandun ka sa Sunday, ah? Yes, Kuya. Sa Pasig Sports Center po tayo magkikita-kita. Pasig Sports Yes, ang ating opening ceremony po ay magsisimula at 2 o'clock p.m. Tapos 3 games pa rin po tayo. Oh, so after the opening ceremony, lahat makakapaglaro kasi 3 games tayo, may Kuya. laro silang lahat. Yes. Okay. So, bulatan lang yan. Sino ang first game at sino ang una magkaharap. Ganun, draw parang, lots. Parang sino yung magkalaban at sino yung unang maglalaro. Yes. Wow. So medyo maganda-ganda yun dahil ang mga maglalaro ngayon dyan, 45 above. parang alam na din. Parang mayroong biglang gano'n na tingin si mana-mana sa'yo to si Rina eh. Parang 45 above. Sayang nga wala tayong team dito eh. Pwede tayong bumuo dito ng team. Gano'n. So, sino-sino, Bubu? Sino-sino? Sige, pagbigyan kita. Si Kong Eri. Lahat ng VPs. Sir Jerry. Pwede ba yun? Sir Jerry? Sa pangunguna ni... Hindi, disqualified na yata yung mga... Si Sir Jerry. Oh. Geriatric. Kailangan. Geriatric. Oy, I love Sir Jerry. Oy. Ikaw nagsabi nga, Angela. Mamaya. I love you, Sir Jerry. Sa Tita Malu. VP Ayan. So, abangan namin yung coverage mo dyan sa Sunday. Yes, at, May 21. Exciting to dahil kakaiba naman dahil ito naman ay yung prowess ng mga geriatric. Kuya, ang nakakatuwa pa dyan, sumali ang DOJ sa ating executive face-off. Diba sila yung usually medyo nangungulelat dun sa mga games natin? Pero ngayon, time, diba? Baka maglaro si Secretary Aguirre. Malay mo. Oo, diba? Yes, kalaban Kuya. Magsalita. Oo, kalaban niya sa DOJ sila eh, diba? Ano ba kalaban pa ng
Yes. AFP. Mhm. O, AFP. Judiciary. PNP. Senate. DOC. Ha? Lalaro. Lalaro ba si Senator Manny? Hindi ko pa nakikita yung lineup ng Senate. Hindi, kuya. nakita ko lineup. Nandun pangalan niya eh. Kaya Nandun tinatanong ko maglalaro. Lalo na sa opening, di ba? Yes. Maling? No, si Senator Joel. Joel, yan. Yes. Senator Sunny. Bam. Sunny Angara. Lalaro yan. Mahilig maglaro. Senator Ralph Recto. Dating naglalaro talaga. Dati naglalaro si Senator Ralph. Diba? Senator, Maan. Maan Tiberos. Ang kanilang, Muse. Risa. Diba? Pwede. Ay, Maan. Risa. Paano ba si Maan? Naalala ko si Maan. Nakita ko si naalala ko nga. Kasama ko yung dati sa Channel 4. Si Tita Maan. Best friend ng mami ni Jeg. Talaga? Tita Maan. Paano sinasabi niyo yung mga kasabayan ko? Mami ni Diego, Adi ni Diego. Ganun talaga. Salamat ha. Salamat Rina. Thank you kuya. Salamat. Baka niyo po yan sa Pasig City Sports Center. Yan, sa Sunday, 2 p.m. live sa Pasig Sports Center ang Executive Face-Off ng UNTV Cup off-season. Yan. At para sa mga karagdagang umahataw na balita, bumisita sa aming website ang untvweb.com. Yan po ang mga hataw na balita ngayong araw ng Friday at May 19 na po sa mga nalilito sa petsa 2017. Kasama pa rin ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzan. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.